Hello guys! Andito naman po si Ate Hais nagbabalik. Ang vlog ko for today ay how to compute the budget expenses in sari-sari store. Kahit saang business guys, pwede itong i-apply natin sa i-share ko sa inyong computation of budget expenses. So yun guys, syempre bago tayo mamili, kailangan may sales tayo, no? So yung sales natin, sa araw-araw ay itatabi natin yun. And then, pag mamimili na tayo, saka na natin kukunin. Syempre, unang-una, bago tayo mamili, mag-i-inventory muna tayo, no? Ilista natin lahat ang mga kulang sa tindahan, lalo na yung mga saleable items na talagang bebenta tayo at kikita tayo ng husto. So yun guys, no, sa pag-inventory natin, no, ilista natin lahat ang mga kulang sa tindahan, lalo na ang mga saleable items kasi dito tayo tumutubo talaga ng husto sa mga saleable items. And then afterwards, kuha ko ng example ng budget computation. For example, ang nalista natin ay corn beef small, no? Sa corn beef small ay kulang siya ng 10. So, in-estimate ko as 30 pesos. Pagka ganun guys, magka-allowance tayo. Ang cost ko dyan, 28 to 30 pesos. Mag-allowance tayo ng sobra. Para pagdating sa market, hindi tayo kukulangan. So, yun nga, corn beef small, kailangan ko bumili ng 10. Estimate, cost niya is 30 pesos is equals to 300. And then, naglista rin ako ng noodles, pouch, no? Kailangan ko bumili ng 10, no? Times 9 pesos. It's either 8 to 9 pesos yan ang cost niyan guys. So, sabi ko again, no, nag-allowance ako para hindi ako kulangin pagdating sa pamimili. And then, 10 times 9 is equals to 90. And then, lista rin ako ng coffee twin pack, no? Kailangan ko nang bumili ng 10 piraso. Ang cost ko to ay 11.50 to 12.50. So, nag-allowance na naman ako, no? So, 10 times 12.50 is equals to 125. And then next, no, naglista rin ako ng shampoo, no? Kailangan ko bumili ng 1 dozen. So, 12. Ang estimate cost ko ay I think it's 6 pesos to 7 pesos, no? So, kailangan nag-allowance na naman ako. So, 12 times 7 is 84. Diba? So, next naman ay kailangan ko rin, naglista rin ako ng cup noodles, no? So, kailangan ko bumili ng 6 na piraso and then nag-estimate cost ako ng 20. It's either 18 to 20 pesos ang cost niya, no? So, nag-allowance na naman ako. 6 times 20 is equals to 20, no? And then, total all the the cost, no? So, nag-total ako ng 719 pesos. Ang tawag dyan ay estimated expenses or estimated cost expenses. So, yun guys, madali lang mag-budget ng computation. So, itong mga in total na estimated cost expenses natin, yan ang kukunin natin sa sales, no? Na tinabi natin. Para pag kailangan tayo mamili, may mapagkukunan tayo. Tapos, pwede natin yung isama yung pamasahe natin. Siyempre, kailangan nating mamasahe, di ba? So, yun lang guys ang kailangan sa pagkukompute ng budget computation. So, yun guys, hanggang dito na lang aking vlog tungkol sa topic ko for today na how to compute the budget expenses. So, naway sa aking topic for today ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aking munting channel at maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga friend, mga aking mga videos, no? Maraming salamat po sa inyo mga oras at panahon na ginugugol para sa panonood ng mga videos ko. Maraming salamat po. And then, I would like to thank sa G6, no? Maraming salamat po unang-una kay Sir Nest Noy
Maraming salamat po, Sir Nesnoy and Ma'am Rosette Aurelio, si Sunrise Love TV, Gemma Garcia Vlog, and AV Mix Vlog, and myself. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po. And then, also sa Team Peanut. Maraming salamat po, Kuya Au, Kuya Bernie, Ma'am Butangera, Sir Chapet, KNB, XOFW, and many more. So, maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. At God bless us all. Bye-bye po. Thank you. Thank you very much po. Bye-bye.